Ako si Val, Valentin Rojas. Pwede ba kitang makausap, Mr. Rojas? Guys, 8,000 lang po pairing tayo. Working pala. Ano po, maraming salamat. Kayo po ang isa sa mga unang makakanood ng pelikula na mas nauna pa kayo sa akin. Sa amin. And yun po, thank you so much po. Hashtag Instant Daddy. Yes, so hashtag Instant Daddy. Naku. Ngayong araw na to, medyo busy ako sa kasi may pupuntahan tayong isang mahalagang event. Ito ay isang black screening ng movie ng aking isa sa mga malapit na kaibigan. Sama ko sa teatro dati sa PUP nung college. So, director na siya ngayon. Ito yung pangatlong movie niya. 2:00 yung gagawing black screening. 2:00 ng hapon. 12:00 na ng tanghali. So, yan, medyo ngarag ako mag-prepare dahil anong oras na, no? Samahan niyo ako. Punta tayo ng Tomas Morato. Ayan. Nandito na tayo. Anong oras na ba? Dumating na tayo dito sa may Tomas Morato. So, 1:00 na ng hapon. So, punta na tayo doon ngayon doon. Ito sa may ABS-CBN. 76. Dito tayo pupunta. Hello. Si Rainwell. Yan, dito na tayo ngayon sa Cinema 76. Nandito na sila, yung ibang kasama ko. So, mga kasama ko sila dati sa theater group sa PUP. Way back, basta matagal na yun, 90s. Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa. Ang pangalan niya is Sining Lahi Poly Repertory. Guys, 8,000 lang po pairing tayo. Working pala. Hindi, ano po, maraming salamat. Kayo po ang isa sa mga unang makakanood ng pelikula na mas nauna pa kayo sa akin. Sa amin. Hindi pa po namin napapanood. So, actually, I think this, my purpose po ito na bigay ng God para sa atin for you to spread the word po after. Kung sakali po magustuhan nyo, at sana po magustuhan nyo. I told the marketing team kasi from Viva Films na the strength of the movie, of the marketing of the movie is the word of mouth. So, because we believe that the movie is really good. And congratulations, Direk Chris. Congrats sa atin. And yun po, thank you so much po. Hashtag Instant Daddy. Yes, so hashtag Instant Daddy. Thank you. At saka kung gusto niyo ng panibagong hashtag, dagdag yun na lang. Thank you. Thank you guys. Enjoy. Buti pa kayo. Sana all. Thank you po. Quick lang po. Picture, wala na pong aalis sa pwesto. Sila na lang po yung tulungan sa harap. Sige na nga. Na-realize ko na instant lahat sa buhay ko. Mabilisan, madalian,
panandalian, instant, I'd like to call on the presence of the writer, Mr. Penzer Batarna. Hello po. First of all, thank you for coming. So, you're so lucky kasi kayo ang unang nakakita ng pelikula. Kayo talaga. Thank you. Sana nagustuhan niyo yung pelikula na medyo dugot pawis namin ni Penzer. Matagal namin binuno since last year, December, I think January, nung ano kasi siya from Mexican film, Instructions Not Included. It's a Mexican film na super global hit talaga, globally. Madami na nag-adapt. Alam ko may French ba? American, hindi ko alam kung may US, may French version. Ito yung Filipino version. Kaya medyo malayo siya sa original kasi kailangan kong ilapit sa Filipino audience yung kwento. As in malayo siya sa original. Pinaglaban ko sa mga Meksikano, yung script, even the finished film, pinaglaban ko yung kwento niya kasi alam kong makukuha niya yung pulso ng Pinoy. Kasi it's about family. Si Mira, anak ko. Pagdating kay Mira, Hihilingin ko po na maging katulad niyo po ako paglaki ko po. Yung first question is, nabasa ko kasi sa write-ups nyo na pinaglaban mo si Gerald Napoles Diyos ko, Lord. to take the lead role. Sobra. What made you choose na bakit si Gerald Napoles yung mag-lead dito sa Instant Daddy at hindi yung mga ibang actors? Hindi ko alam Nung napanood ko kasi yung original, inisip ko kagad yung casting ng Pinoy. Kung Pinoy siya, sino ba ang komedyanteng ayoko ng sobrang pogi? Ayoko ng matini idol looking. Gusto ko ng itsurang komedyante na masa. Okay. Actually, in-offer sa akin si John Lloyd Cruz. Sabi ko, ayoko po kay Lloydie. Kasi po drama actor siya. May ibang in-offer sa akin na mas malalaki, mga pogi. Ayoko po sa kanila. Gerald Napoles lang po gusto ko. Hanggang sa dulo, may mga sinabing pangalan. Pero hanggang sa dulo, ayoko po. Gusto ko po talaga si Gerald. Ayun, binigay sa akin si Gerald hanggang dulo. ako si Val. At ito ang kwento namin ni Mira. Nilabang ko siya. Hindi ko alam, pero wala pa ako napanood niyang buong pelikula. Puro lang mga sa YouTube tsaka sa TikTok. Yung mga ngongo siya, nakikita ko yun. So, pag nakikita ko si Gerard, natatawa ko. Hindi naman ako hagalpak, pero napapasmile ako kasi parang ang masa niyang tingnan, ang galing ng timing niya. Tapos hindi ko pa siya nakita nag-drama. Sabi ko, shit, feeling ko magaling tong mag-drama. Naramdaman ko lang, instinct lang siguro ng director. Ayun na, nung sinot namin yung iyakan, nagulat ako. Hindi ko alam na ganun laki yung ibibigay niya at ganun siya kalalim umarte. Sobra talaga akong nagulat. Ako pa naman, pag nagsushoot, pag nag-cut ako at nakita kong naiyak ako or na-amaze ako, naiyak ko talaga yung artista. Nagti-thank you ako. Mahal ko po si Mama, pero mas pinakamahal ko po kayo. Wala na ako maisip na iba eh. Yung mukhang playboy, yung hindi kagwapuhan pero mukhang playboy, feeling ko Gerald eh. I don't know if you agree. Feeling ko, kasi ang ganda ng katawan ni Jed, di ba? Parang shit, feeling ko yung katawan niya parang gagamitin niyang weapon to get some girls. Yung charisma. Caught in the crossfire.